Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Actually, oras natin ngayon ay 9 p.m. February 10, 2026. And with that, I want to greet happy birthday to Sir Ed Hubbard of the Corellian Natalist tradition. He is our first elder before and a philosopher and a visionary. I know that this day will bring you an amazing and glorious years. Now, since you are a visionary, every visions that you have seen in your mind, guided by your spirit, has manifested. And I know many people around the world envy you, no? So not everything is good in our life, but that everything, whether good or bad, mold us for who we are right now. And you are my inspiration, Sir Ed, together with Lord Don Luis Haikural. And thank you very much for starting with school. And through that, no, it has reached the Philippines. Indeed, that the Corellian tradition is not just an English witchcraft or Wiccan tradition, but it is a global tradition that reach the whole world. No? Since I am a Filipino and I am here in the Philippines, this is the proof that Korean tradition is not on American and the United States only. We have membership in Canada, in South America, in Europe, in South Africa, in Asia, and even in Australia. So we are continental. We are a continental Wiccan tradition, and not only in the United States. So with that, no, I will speak now in Tagalog. So this is my native tongue. But then, happy birthday, Sir Ed. So our topic today is prayer for mountains and forests. And I want to pray. Gusto kong ipanalangin ang kagubatan at ang mga kabundukan na bahagi ng ating buhay. Dahil ito, ang lugar namin San Jose del Monte o San Jose of the Mountains, no? Bulubundukin ng San Jose del Monte o San Jose. And I really feel na ang bawat tao ay nakatungtong sa ibabaw ng lupa. Wala namang tao na lumulutang, di ba? So, lahat tayo ay bahagi ng kagubatan, lahat tayo ay bahagi ng kabundukan. Kaya dapat natin itong pahalagahan. Umagang-umaga, no, I started 7 a.m., uminom ako ng gamot, and then naligo, then nakipagkita ako kay George, bunso kong kapatid, at nagpunta kami ng Parañaque sa St. Peter Chapel sa May Sukat, Parañaque, at nakipaglamay sa burol ng tito ko na si Tito Nestor. Kung makikita niyo aking Facebook page, aking na-announce na nakalabas na ang tatay ko, but unfortunately, ang isang tiyuhin ko na si Ernesto Ducales ay namayapa noong araw na lumabas ang tatay ko. Medyo um, nalulungkot ako sa pagpanaw ni Tito Nestor, pero natutuwa naman ako dahil kasi nga nakalabas na ng ospital ang tatay ko. Even na nakalabas na ang tatay ko, means safe na ang tatay ko sa mga peligro at panganib ng karamdaman, ay kailangan pa rin i-maintain ang kanyang kalusugan at dapat siya magpa-CT scan para makita ang kanyang atay kung ito ba ay cancerous or may cancer na. Patuloy pa rin ang hinihingi kong panalangin sa bawat isa. Dahil minsan sa gubat ng kamunduhan ito, hindi natin alam kung anong klaseng mababangis na hayop na tulad natin ang ating makakasalamuha. At sa totoo lang, sa gubat na ito, ang daming maaring iligaw tayo, no? Pero kailangan lang tayong focus sa direksyon na ating patutunguhan. Alam natin kung saan tayo pupunta para hindi tayo maligaw ng landas. Diretso lang ang lakad. Minsan talaga, merong mga tao na i-distract ka, no? Aagawin ang iyong atensyon para bumagal ang iyong pag-usad. Pero ganun pa man, kahit na mabagal man ang pag-usad mo, yung destination mo hindi mawawala. Lahat tayo doon ang tungo, no? Tungo natin ay kamatayan. Nauuna lang yung iba, pero iba, no? Ako nga gusto ko na rin sana. Kaya nga lang, marami nagsabi, wag pa muna Apo. Bakit wag? Kasi marami pa daw akong maituturo sa mundo. At aaminin ko, marami pa rin akong gustong ibahagi sa inyo. Kaya nga lang, ang problema ko ay pagkakataon, yung lugar natin,
at saka yung pagkakataon, no? Yan nga, nasabi ko pagkakataon. So, totoo, limitado tayo sa una pera. Siyempre, iniisip natin na meron tayong mga pananagutan din. Minsan, yung panahon ko, like ngayon, no? Gustuhin ko man na pumunta sa tatay ko sa Siargao, pero sa ngayon ay dapat na akong naghahanda ng mga gamit ko na dadalhin papuntang California next week. At ito nga, no, bigla-bigla na may mga pagkakataon na kailangan nating huminto for a moment at saglitan ang ating mga mahal sa buhay. Like yung Tito Nestor ko na namatay. He is a very good man. Ayaw ko lang maiyak kasi umiyak na ako kanina. But then, nararamdaman ko pa rin yung kalungkutan, yung kabigatan na pagpanaw ng tatay ng mga pinsan ko, ng asawa, ng tiyahin ko, na mahal ko din. I'm not vocal in saying I love you to everyone. Siguro ngayon na lang, no? Ngayon na lang ako nagsasabi ng I love you sa mga taong tulad ninyo na nagmamahal sa akin. Pero dapat kong unahin na sabihin ang I love you sa mga taong malapit sa akin. Pero kung kayo ay nabansagan, maririnig nyo ang kwento ni Dayo at ni Taka, yung language of love. At yung language of love na yun ay hindi spoken language. Nasabihin kong ay ayatin kita, ginihugma kita, minamahal kita, te amo, ayos teru. No? The language of love tells about the story of being a nativist, an indigenous people, na we don't speak out loud, but we move. Our movement, our action speaks louder than voice. So sa akin, hindi man ako open or vocal na I love you sa tito ko, sa tita ko, sa tatay ko, or sa nanay ko. Pero ipinaparamdam ko sa kanila ang aking pagmamahal. Ganun din sa mga kapatid ko na minsan ay nami-misinterpret na akala ay hindi ko sila mahal. Pero sa totoo, mahal ko kayo. Magkaroon man tayo ng galit, alitan, ito ay personal na damdamin natin at malaya tayong magalit sa isa't isa. Pero ako, bilang inyong kapatid, may obligasyon ako. Kahit galit ako sa inyo, may tungkulin akong dapat gampanan. Dahil kapatid niyo ako. Diba? Gayun din, bilang magulang tayo. Diba? Kahit na gaano kasama ang inyong anak, may pananagutan kayo at may tungkulin kayo sa inyong mga anak. Pero kayong mga anak, pag nandun na kayo sa tamang edad, mahalin nyo naman ang inyong mga magulang. It's your time to pay back the kindness, the love that your parent has given unto you. Tulad ng kagubatan, ng kabundukan. Sila ang nauna sa atin. Pero hanggang ngayon, kinakalinga tayo. No? They are sheltering us from all the disasters that the world that is happening to the world. Although ang mga kaganapan na yan, hindi yan gawa nila. Tayo din ang may gawa nito. Kaya nga, sa gubat, sa kabundukan, may buhay. Ganun din sa kailaliman ng karagatan. Oo, malulunod tayo, pero ang daming mga nilalang na nabubuhay sa ilalim ng karagatan. At tandaan mo, sa gubat na ito ng ating buhay, sa kabundukan ng ating buhay, hindi lang tayo ang nag-iisang nilalang na nabubuhay dito. Meron pa rin ibang nilalang na hindi natin nakikita o nakikita man, na hindi nagsasalita, pero they continue to exist and to live, to enjoy the blessings of God. Tayo, mga nilalang, tayong mga tao, we are also enjoying this kind of blessings that we have from the Divine Almighty. Let's welcome it. Let us be grateful to that blessing and be a blessings to everyone as well. Ito po ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin. Paalam.